What if sabihin ko sa inyong merong motor si Honda Vietnam na lahat ng pinapangarap mong specs para kay Honda Click 160 is nasa kanya. Meron nga pala itong dual rear suspension, dual disc brakes, dual channel ABS, naka-traction control, naka-TFT display at marami pang iba. Mga boss, ipinapakilala ko nga pala sa inyo si Honda SH160, and bago mo bilhin si Honda Click 160, tingnan mo muna tong motorsiklong ito if maganda ba to, worth it ba tong antayin, or baka hype lang. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin about isang kanyang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve if ever meron man, and our final thoughts about this motorcycle. Pero bago ang lahat mga boss, gusto ko lang malaman nyo na wala pa itong motorsiklong ito dito sa Pilipinas. Tapos colorways naman, makikita natin dito meron silang dalawang colors, tapos isang variant lang. Meron tayo ditong black at saka white. And if pag-uusapan na natin ngayon ng specs and key features, makikita natin dito that this motorcycle ay merong 156.9cc displacement na naka single cylinder, power of 16.6 horsepower at 8,500 RPM, bore stroke of 60 by 55.5. Yung camshaft niya naman is single overhead cam na naka 4 valves, tapos yung torque is 14.8 Nm at 6,500 RPM. Weight niya nga pala is 134 kilograms, and yung compression ratio niya naman is 12.0:1. What you're gonna like about this is that meron itong 7.0 liters of fuel tank capacity na merong 42.7 kilometers per liter na fuel consumption estimation claimed. Naka Honda ESP Plus na nga pala tayo dito, may auto start stop, naka CVT auto na rin yung kanyang transmission, tapos naka ACJ starter na din. Liquid cooled nga pala itong motorsiklong ito, tapos naka smart key and dual rear shocks yung kanyang suspension. But not just that, meron na rin tayo ditong dual channel ABS na naka-disc brake na yung kanyang front and rear na braking system. And lastly, ang makikita ko dito ang isa sa magandang idagdag talaga na feature is ang kanyang traction control system. Bago naman natin pag-usapan ng key features, makikita natin dito that yung dimensions niya dito is mayroong 799mm na seat height, 146mm na ground clearance, and 1,353mm na wheelbase. Front tires niya naman dito is merong 100 by 80 by 16, and rear tires niya dito is 120 by 70 by 16. So maganda yung kaniyang inch tires dito mga boss, pero yung makikita ko ditong disadvantage para sa atin is that medyo mataas itong seat height para sa mga Pinoy height average, which is 799. If ever medyo nagbabala ka ng ganitong mga klaseng motor, kailangan mo talaga itong pababaan. So, kailangan mong i-customize yung suspension mo, patabasan mo yung seat height nito, tapos magsuot ka ng sapatos na nakakadagdag tangkad para naman dagdag confidence din, which is meron akong link dyan sa ibaba. Ngayon naman, if ang key features yung pag-uusapan, makikita natin dito ang kanyang LED headlight at saka rear taillight is may pagka-combination ng futuristic and aesthetic na magbibigay ng napaka-sophisticated na premium design. And to think na yung kanyang body framing is medyo kahawig lang ni Honda Click 160 mga boss, I think napakaganda talaga niyang tignan kasi madali ka makapag-maneuver ng motorsiklong ito if dadating man ito dito sa Pilipinas. Meron na nga pala tayo ditong Honda ESP Plus na naka 4 valves. Meron tayo ditong TFT display, naka USB Type-C na rin yung charging port natin dito sa may glove box. Naka-keyless remote system na nga pala tayo dito, tapos meron na rin tayo ditong 28 liters of under-seat compartment. Na lastly, ang makikita mo dito is meron itong Honda Plus app sa kanyang may dadagdag na latest feature. So I think maganda talaga itong motorsiklong ito, pero nanibago ako kasi Honda Plus app ang tawag sa kanya and not Road Sync. So baka iba yung functions nito compared sa Road Sync. Siguro si Road Sync is more on the road navigation. Pero if si Honda Plus app is meron siguro dito more on the maintenance notification, last park location, mga SMS notification, yung mga ganon, yung siguro yung mas makikita mong feature for this mobile application. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang 3 things that I like and 1 good thing to improve about this motorcycle if ever meron man. First na nagustuhan ko talaga dito is ang kanyang new design. If makikita mo, isi-search mo to sa mga red app, makikita mo talaga maraming sumasakay nito. Tapos, yung convenience at saka yung kanyang specs na naidadala talaga is kakaiba kumpara mo kay Honda Click 160
na maiisip mo na lang talaga if ganito yung mga specs ni Honda Click 160, I think I'm really sure na madami din talaga maeengganyo kay Click 160. In which, makikita natin dito, this motorcycle rin is merong Honda Plus app na nagustuhan ko rin dito kasi marami ding mga ganitong klaseng motorsiklo around 125 to 155cc ang other motorcycles na competitions ni Honda dito na merong ganitong klaseng phone connectivity na makakatulong din talaga para sa mga rider consumers nila. And last but not the least na nagustuhan ko talaga dito is that meron na itong 28 liters of under-seat compartment storage. I think hindi nga lang siya ganyan kalawak na makikita mo dito sa kaniyang picture kasi meron siyang parang frame dito na dito yata nakalagay yung battery or something na medyo nakaseparate yung kaniyang placing dito na mapapaisip ka rin na ang medyo mas magkakasya lang dito is ang half face helmet or yung parang medyo maliit lang na helmet style yung makakasya dito. Pero at least 'di ba makikita mo dito marami kang pwede mapaglagyan tulad ng helmet, medyo mga cellphone, mga devices, tapos meron pang shades tsaka gloves. So it's a great compartment pa din na makakatulong talaga sa mga pang-araw-araw natin. Siguro one good thing to improve siguro dito or hindi ko lang alam if ever to improve ba to kasi makikita mo dito yung kaniyang grab bar is mukha siyang pwede mapaglagyan ng top box dito, pero if makikita mo yung kaniyang feature na to doon sa website niya, wala silang claim na pwede ito mapaglagyan ng top box but more on the aesthetics and design talaga na makapagbigay ng premium feels. But if ever capable man itong lagyan ng top box agad galing sa kanilang ibinigay na grab bar carrier na Infinity feature, I think napakaganda talaga ng nai-offer ng motorcyclong ito. Kaya naman sa final thoughts natin about this motorcycle, the Honda SH160 talaga is a very great motorcycle na maganda talaga magkaroon din dito sa Pinas, but if ever wala man, at least magaya ng Honda Click 160 na mga ganitong specs tulad ng dual channel ABS, dual rear suspension, may TFT display, may traction control. And siguro ang hindi ko lang na-share dito is ang kaniyang fuel tank placement na nakalagay sa may paahan natin. So basically, yung kaniyang fuel cap is nasa may paahan tulad ng kay Honda Giorno Plus 125. Na if makikita mo, isa talaga yun sa reason bakit malaki yung kaniyang underseat compartment and ang kaniyang all-in-all aesthetics is napaka-premium talaga. Na bawat sulok ng motor, mapapaisip ka bakit hindi nila ito dinala. But knowing for its price mga bossing galing sa Vietnam, I think hindi ito napaka-recommendable especially for someone like me. I think medyo marami kang mapapag-isipan na mga motorsiklo if ganong presyohan na yung pag-uusapan. Pero hindi naman natin alam if ever dadating yan dito sa Pinas kasi there's a lot of chances na merong ika-customize kung anong variant yung lalabas dito sa Pinas. Pero yung gusto ko lang talaga dito pag-usapan is that this motorcycle talaga, if ganito yung mga specs ni Honda Click 160, I think isa talaga yung motorsiklo na yon na makikipagkompetensya sa mga daily riders natin dyan. Because for this motorcycle na si Honda SH160, I think ibang target audience ito. And I think hindi tayo dito very goods na pang-araw-araw for the price. But if you have the budget naman, why not get this naman, diba? So for me, these specs from this motorcycle could have been by Honda Click 160. Pero kayo ba mga bossing, anong thoughts niyo about this motorcycle? Maganda ba to? Mas magugustuhan mo ba to? Or okay na sa inyo si Honda Click 160 and ready na kayong bilhin? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.